ito na. Ito na nakakagutom na almusal na pambida ng Rosario Cavite, ang tinapa. Naku, nakakagutom pero murang-mura lang po yan. Alam nyo ba na bago maihain sa atin, marami-raming proseso ang pinagdaraanan ng paborito nating tinapa? Did you know that, Art? Yes. Mabuti pa, tanong natin kay Monica kung paano ba ginagawa ang tinapa. Isang anak ng tinapa. Hi guys, good morning! Naku, Art, favorite mo ba itong tinapa? Kasi kung favorite mo to, I'm sure, ay talaga favorite mo to. Sige, uwian kita. Ayan, speaking of tinapa, ngayon nga alamin natin yung process sa pinagdadaanan nito dahil nga tayo mga Pinoy, kapag almusal na, lalong-lalo na, paborito nating kainin itong tinapa. So, nagsisimula daw yan dito sa tinatawag nila na washing and sorting area. And as you can see, sina kuya, sina ate, bisi-bisihan sa pagpili ng mga fresh na isda. And dito daw pinipili kung ano yung gagawin nilang tinapa. And yung mga reject, yun yata yung ginagawa nilang daing naman. So kapag napili na nila, na-sort out na nila, hinuhugasan na nila tulad ng ginagawa nila ate dito. Pagkatapos, medyo tinatanggal na nila yung mga laman loob tulad ng ginagawa ni kuya. So in this case, I think this is, ano po to? Galunggong po ba ito? Galunggong. Galunggong. So, galunggong and salinas daw kasi yung madalas na ginagamit na isda for tinapa. Alright, so kapag katapos dito sa washing and sa kanilang sorting area, punta naman tayo doon sa pagle-layer sa mga parang kawayan yata ito. Dito sa labas, ito yung tinatawag naman nila na layering and drying tray. So, dito sinasalansan yung mga isda na na-sort out na. Ate, gaano po katagal nilalagay under the sun itong mga isda? 15 minutes po. Paano po pag medyo makulimlim yung panahon tulad nito? Inaano namin, darang. Kahoy, apoy. Okay. So para mas mabilis pong ma-dry. Ay, luluto. Kapag natuyo po, pwede na siyang lutuin. Okay. So dito nga nilalagay for sun drying po yan mga kapuso. So nakita nyo, ang dami-dami talagang isda. So yun nga, 15 minutes daw, pwede na siyang dalhin doon naman sa susunod na station. Yun yung tinatawag nila na brine cooking naman. Dito sa brine cooking, meron silang tinatawag na balian. Balian, ito yung parang mga malalaking kawali tulad nito. Diyan nila nilalaglag yung mga sun-dried na mga isda, yung mga nilagay natin kanina doon sa mga layering tracks. So as you can see, marami silang mga balian dito. And ito nga sina kuya ngayon sa aking bandang kanan, nilalaglag na nila yung mga sun-dried na isda papunta doon sa balian. So kuya, ito bang tubig sa loob ng balian? Ano po yung laman niyan? Asin po. Asin? Mga gaano karaming asin po ang nilalagay dyan? Siguro po sa dami ng tubig. Mga ganito karaming tubig? Mga ilang asin po yan? Mga kalating. Kalahating kaban? Ay, ang dami pala. Kaya yun pa po yun parang nagbibigay ng flavor. Yun, no? Alright. So dito pala parang pinapasok na yung alat na flavor dun sa mga tinapa. So okay, pagkatapos dito sa balian na I think gaano katagal to aabutin? Mga 5 to 10 minutes po mga kapuso lang nilalagay dito sa brine cooking o dito nga sa balian. Tapos ilalagay na ulit dito sa mga tracks ulit para naman patuyuin para matanggal daw yung mga excess salt. Kasi nga doon sa brine cooking, may mga kalahating kambad daw na salt ang nado. So, kailangan medyo matanggal na yung alat niya, excess sa alat niya. Okay, so pagkatapos dito, dadalhin nila ulit dito sa may part kung saan binabasa ulit yung mga isda. Ate, bakit po kailangan basain ulit yung mga isda? Dahil ang kanyang alat. Para tanggalin ulit yung alat, para siguradong wala ng alat. Parang alat. Okay, so ayan, para daw mawala talaga yung alat, babasain ulit. At kapag wala na yung kanyang alat totally, or tamang-tama na yung alat niya, pupunta na tayo dito sa... Tadaan! Ito yung smoking area. So, medyo patutuyuin nila, I guess, ng konti yung mga binasang isda. Tapos ipapasok na nila dito sa mga pugon. Okay, so bubuksan nila kuya ngayon yung pugon. Wow, fresh na fresh. Ang init mula sa pugon. Tapos ipapasok na itong mga medyo natuyo ng mga isda. Okay. Kuya, mga gaano po ba katagal bago matapos yung pagluluto niya? Mga isa't kalating oras po nga. Pag hindi po galunggong, mas mabilis, mas matagal? Kung hindi yung ganun mga tulad ng law-law. Okay. Sige po. So, yung mga isa't kalahating oras daw, tapos okay na. Pagkatapos yan, finished product na pwede nang kainin ang ating masarap na tinapa. At sa aming pagbabalik, alamin naman natin yung proper storage ng isdang ito. Kaya tutok lang mula dito sa Rosario Cavite. Back to studio muna! Rosario
Cavite ay may pinagmamalaki na tinapa. Aba tayo dito meron din. Pero iba ha, syempre. Courtesy of Miss Universe 4th runner-up, Miss Venus Ra. Ayan. Ano nga ba nilutuin mo ngayon? May umu-order na sa kanan namin. Nangaharap sa extra spicy daw. Okay. Maglalaing tayo today. Okay. Gano'n ba kahirap lutuin ng laing? Actually, mabilis lang po yung process lang ang medyo matagal. Pero yung pagdaway na pagluto, okay lang. Okay. Kasi ito mga customers natin, confident, masarap ka magluto, nag-extra rice na po sila. Okay, umpisa natin, Venus. Ano ba kailangan natin ingredients? Siyempre, una yung coconut milk. Okay. So, lalagay natin siya. At habang ginagawa mo yan, Venus, gano'n ka talaga nagluluto? Bata ka pa ba? Tinuruan ka na ni Mama? Hindi naman po. Ano lang. Siguro po kasi si Mama mahilig talaga magluto. So parang nag-observe ka? Napapanood ko siya. Kung paano gawin, kung paano lutuin. So ito ba specialty mo o meron ka pa ibang specialty? May iba pa. Talaga? Ano yung pinaka gusto mo niluluto at talagang patok sa pamilya mo? Ano po, yung tilapia na may parang rellenong tilapia. Parang pinaputok ang tawag dito. Pero sa amin po sa Bicol, ibang tawag. So ngayon, ito, linagay na natin yung coconut Yung gata, milk. okay. Ilalagay natin lahat actually yung mga Ingredients natin. So, nilalagay mo ngayon ay onion. Oo. Okay. So, gagawin namin super duper ang hangto kasi gusto nila extra spicy daw. para hindi nila makain. Kami kakain din, Venus. So, mahilig kayo mga Bicolano sa mga angang, ano? Ay, opo. Bakit ano yun? Ilang taon pa lang kayo? Maaangang na kinakain nyo? Train talaga kayo to eat spicy food? Hindi naman po siguro sa train. Parang since yun na yung kinalakihan mo, yun na yung environment na ginagalawan mo, halos everyday yun ang kinakain mo. Oo. Nasasanay ka na lang din. Ano talaga spicy food? Yes. I love it. And ito. Ayan na, ang pinipit. Pinipit ba tawag dito? Inipit-ipit, hinihiwa-hiwa. Ayan. Sabi ni Drew daw more. Damihan daw natin ang mga sili. Ayan. Pero I remember, nung nag-guest dito si mami mo, sabi niya, mahilig ka raw sa kamatis at asin. Hanggang ngayon ba, mahilig ka pa rin sa kamatis Mahilig at ako asin? sa kamatis talaga. Ito po yung kailangan natin syempre. Pork. Yes. Oo. Sabi mo kanina, mas maraming baboy, mas masarap. Okay, habang hinihiwa mo yan, so, kumakain ka pa rin ng, minsan ba, gusto mo lang na, ay, ayoko, although marami na nasa harap mo ulam, you would prefer, kamatis at asin na lang? o hindi Minsan, na? pag naiisip mo na parang, ay, namimiss ko yung gano'n na ulam, okay lang, gagawin ko. Pero, hindi naman most of the time ganun ka. Siyempre, no? Kasi inisip ko ba kaya ng katawan mo, no? Gutom na talaga sila. Uy, teka, pero gano'n nga pala katagal to? Kasi mukhang mahihimatay na yung mga kasama natin dito. Actually, may katagalan po yung pagluluto nito. Talaga? Ayan, so baboy yung nilalagay ni Venus ngayon. Like, ilang minuto kaya? Hindi naman siguro 1 hour, no? Wala naman po siguro. Pero medyo matagal lang talaga. Matagal-tagal. Okay. Medyo masakit yung microphone. Aray, medyo kumakain pa sa nakukuryente malak mo. Ayan, so baboy nilagay mo Yan. doon sa gata, kasama Ngayon, nung- dadagdagan natin ng konti yung gata kasi medyo konti lang. Nag-evaporate na ba? Gusto mo hinaan ko yung apoy? Ayan. Wow, naamoy nyo na ba mga friends? We love gata, we love anghang, we love sili. Ano, medyo naglalaway na kayo. Gusto yung tissue? meron ng plato. Wala bang extra rice? Okay. O, yan. Ano, Venus, ano nilagay mo? Asin po. Asin. Okay. So, aside from ito, ano ba mga mahilig kang lutuin? Yung mabilisan lang. Prito. Classic prito itlog. Oo, magaling ako doon. So, niluluto ka ba ng ganito para sa pamilya mo? Or... Masakit talaga itong microphone na to. Hindi. Okay Medyo lang. nag-ground siya. Wait, nag-ground? Okay, let me change that. So, anyway, niluluto ano ba yung mga mami? Mami mo or mga kapatid mo? Opo. For 100 daw yung pinapaluto pala kay Venus. Okay, kasi marami yung staff ng unang irit. Oo nga, gutom lagi yung mga tao rito, ha? Ayan. Yan. So, aantayin lang natin siya na kumulo hanggang sa lumambot yung karne. Ayun. So, So, tapos pag malambot na pagkatapos siya, nun, ilalagay na natin yung gabi? gabi. And then after that, wala na. Okay na. Aantayin din natin na maluto yung gabi. So, pag luto na yung gabi, aantayin natin medyo mag-oil-oil ng konti. Mas Aha. masarap kasi parang nandun yung taste talaga pag nag-oil. Wow. Matututo ako mag-lying ngayon. And I'm not lying. I'm sure this is going to be really good. Nga pala. Oh, bago tayo. I love it. Uy, pero bago tayo ulis nga pala, Venus, ang tanong,
sino ang mahilig mong lutuan? Tama ba yun? Is that the right question? Sino ang gusto mong lutuan? Si Mama, syempre. Mama lang. Oh. Eh, syempre po kasi si Mama, syempre medyo may katandaan na siya. Hindi niya na kailangang magluto na magluto. So, kaya ko na rin siyang luto. Ay, oo nga, no? Pero wala bang special someone? Oh, special someone. Wala nga. Hindi ko nga alam. Wala talaga. Ha, naku, I'm sure, ay, siguro ngayon yung mga lalaki, ay, fourth runner of Miss Universe, parang nakakaya naman, Jahe. Paano yun yung mga gusto kang ligawan, paano na? Okay lang. Oo, tingnan natin muna. Syempre, kailangan may screening. Kilatisin mo natin, Screening dadaan sa process. unang hirit. Okay mga kapuso, mamaya po sa ating pagbabalik, titikman na po natin ang napakasarap na laing ni fourth runner-up Miss Universe Maria Venasura at kakain ng ating mga gutom na kasama rito. Yay! I'm not lying when I say we're coming back live. Yeah! Ano mo kayo balik agad ang unang hirit?